Sa kalaliman ng kagubatan ng Alaska, isang maliit na eroplano ang naghahanda para sa paglipad. Sa loob, tinapahigpit ni U.S. Marshal Madolyn Harris ang mga posas sa kanyang bilanggo. Si Winston, isang mukhang nerbiyos na accountant na naging impormante. Ang kanilang misyon ay simple ngunit mapanganib. Dalhin si Winston upang magpatutu laban sa walang awa na Moretti crime family. Ang tanging problema, kailangan nilang makarating doon ng buhay. Ang kanilang piloto, si Daryl Booth, isang bihasang ngunit mapagpakumbabang piloto, ay nagsimula ng paglipad. Ang eroplano ay umaakyat sa maunos na kalangitan, hiwalay mula sa kabihasnan. Si Winston, paranoid at balisa, ay patuloy na sumisilip pabalik sa piloto. Si Madolyn, bagaman profesional at kalmado, ay nakakaramdam ng kakaiba. Ang asal ni Daryl ay masyadong maayos, masyadong mapanlikha. Inapanatili niyang malapit ang kanyang kamay sa kanyang baril. Habang nagpapatuloy ang paglipad, napapansin ni Madolyn ang mga banayad ngunit nakakabahalang detalye. Isang mahiwagang sulyap mula kay Daryl, isang kahina-hinalang galaw malapit sa mga control. Pagkatapos, nangyari ito. Biglang iniwas ni Daryl ang eroplano, naguguluhan sila. Sa isang iglap, naglabas siya ng armas, na nagpapakita ng kanyang tunay na pagkatao. Hindi lang isang piloto, kundi isang mamamatay tao na inupahan ng pamilya Moretti upang matiyak na hindi kailanman makapagtestigo si Winston. Sumiklab ang kaguluhan sa loob ng eroplano. Si Madolyn ay sumugod kay Daryl, nakikipaglaban sa isang brutal na laban sa taas ng 30,000 talampakan. Si Winston ay natatakot, hindi makapagbigay ng tulong habang nag-aagawan ng mga suntok sa masikip na cockpit. Ang eroplano ay biglang umuga, ang mga alarma ay umaatungal. Nakuha ni Madolyn na may tulak si Daryl pabalik ng sapat upang makuha ang kontrol ng eroplano, ngunit hindi siya marunong lumipad. Sa tulong ni Winston, nakipag-ugnayan si Madolyn sa ground control sa pamamagitan ng radyo, umaasa sa isang himala. Sa kabilang dulo ay si Hassan, isang batikang piloto na nagsisimulang gabayan siya sa mga basics ng pagpapanatiling matatag ng eroplano. Samantala, nagkamalay si Daryl, sugatan pero hindi nagpatinag. Hindi pa tapos si Daryl. Sa isang desperadong pagsabog ng lakas, muli siyang umateka. Sa pagkakataong ito ay tuwirang tinarget si Winston. Si Madolyn, sa kanyang pagsasanay at matinding determinasyon, lumaban pabalik. Ang eroplano ay umikot ng mapanganib na malapit sa mga bundok ng Alaska. Sa huling pagsisikap, tinigilan ni Madolyn si Daryl, na nagpadala sa kanya na bumangga sa mga control. Isang matinding liko ang nagpaligaw sa kanya, at siya ay nahulog pabalik, diretso sa pinto ng emergency exit. Ang kanyang mga sigaw ay humuhupa sa bagyo sa ibaba. Sa pagkawala ni Daryl, ang tunay na hamon ay nananatili, ang paglapag ng eroplano. Mananatili si Hassan sa radyo, ginagabayan si Madolyn sa bawat hakbang. Bumigay ang landing gear. Sobrang bilis ng paglapit nila. Sa halo ng swerte at kasanayan, naibaba niya ang eroplano sa isang brutal ngunit kayang tiisin na pag-crash landing. Sa kabila ng lahat ng posibilidad, sila ay nakaligtas. Dumarating ang mga rescue team. Si Winston, nanginginig ngunit buhay, ay dinala sa ilalim ng protection. Bumagsak ang plano ng pagbatay ng pamilya Moretti. Ngunit bago pa makapagpahinga ng maayos si Madolyn, isang huling twist, isang mamamatay tao mula sa kanyang sariling hanay ang nagtangkang tapusin ang trabaho. Si Madolyn, na palaging mandirigma, ay pinabagsak siya bago pa man siya makapindot ng gatilyo. Ang hustisya ay naipagkaloob, ngunit may kapalit. Sa kagubatan ng Alaska, ang tiwala ay isang bihirang yaman at ang kaligtasan ay hindi kailanman garantisado. Habang humuhupa ang alikabok, tinapanood ni Madolyn si Winston habang siya ay dinadala. Magpapatuloy ang paglilitis. Bagsak ang pamilyang Moretti. At ang panganib ng pagtakas. Hindi lang ito tungkol sa eroplano, tungkol ito sa halaga ng katotohanan at ang laban para mabuhay ng isa pang araw.